teachers, education workers, and academics against sa CHA-CHA. So, nagsama-sama, both from public and private sector, from elementary to tertiary, at syempre mga education workers, para ipahayag yung nagkakaisang tinig ng, syempre ang ACT Teachers Party List, para ipahayag yung nagkakaisang tinig namin na against sa CHA-CHA. So, tingin natin, hindi napapanahon itong pagkakaroon ng charter change dahil hindi naman ito yung sinasabing problema ng ating mga mamamayan. At isa pa, yung sa mga pinopropose na economic provision, bakit isinama dyan yung education, di ba? Na mangyayari ngayon, magkakaroon ng, with the insertion, ano ba yung RB 87, with the insertion of, not unless otherwise provided by law, yung ownership ng mga institution, especially yung mga institutions sa basic education in elementary and high school. At meron din sa Senado yung tertiary level, ay pwede nang mapasa kamay 100% ng mga foreigners na syempre ayaw naman natin to. Sinasabi natin na ano yan, pinagbibili na ba natin ang ating edukasyon. So, dapat talagang manatili pa rin yung control, pagmamayari ng mas maraming Pilipino. Ngayon kasi pinoprovide ng ating konstitusyon ay 60-40, 60% sa Pilipino, 40% sa mga dayuhan. Pero ngayon po tinututulan natin yung mga panukala, hindi lang sa education, so syempre yung land ownership, yung sa sinasabing 100% na public utility ownership. So yun yung mga tinutulan natin. Kaya naririto yung mga teachers, education support personnel sa lahat ng level para tuturan ng CHA-CHA. At kami ay sasama sa February 25 doon sa anti-CHA-CHA rally na gaganapin sa EDSA Shrine, alas 4 hanggang alas 6. Ma'am, I understand napakahirap po ang ginagapan ng trabaho ng ating mga kaguruan sa buong Pilipinas. Pero sila po ay napag-iwanan, may kaugnayan sa mga sweldo nila. Ano pong status ngayon sa, I understand, meron po kayong mga house bill tungkol sa pagdagdag ng sahod ng ating mga guro? Well, totoo yan, ang ACT Teachers Party List, sa umpisa pa lang ng 19th Congress, ay i-final na natin yung iba't ibang pagtataas ng sweldo sa mga nurse, sa mga teachers, sa mga education support personnel, at sa ating mga teachers. So, sa mga teachers and nurses, meron tayong panawagan na maging basic pay sana nila ay 50,000 per month. Sa mga education support personnel naman ay at least 33,000 per month. Ito yung mga salary grade 1. At sa mga instructors ng mga state colleges and universities ay 33,000. Salary grade 16. Okay? So, at least salary grade 16 yung ating mga instructors sa mga state colleges and universities. At hindi lang yan, meron din kaming pending na bill para sa mga private school teachers natin na at least ay 30,000 per month ang sahod. So, yan yung mga nakabinbin na mga panukala natin para sa pagtataas ng sweldo, sa private at saka sa public na ito dapat ang tugunan, hindi yung CHA-CHA. Ano po yung status doon sa House ngayon? Sa ngayon, siya ay nakapending sa Committee on Appropriations. Sino-sino po yung mga congressman o mga kongresista na sumusuporta po para sa pagtaas ng sweldo? Yung mga sinabi kong mga panukalang batas, inihain niya ng Makabayan Black. Kasama ang Gabriela Women's Party, ang Kabataan Party List, at syempre ang ACT Teachers Party List. Hindi ko lang mabanggit yung mga ilang pang mga kongresista, at marami din sila na nagpa-file din ang pagtaas ng sweldo. Ma'am, ang Department of Education, sumusuporta po ba sila rito? Ang pamunuan ng DepEd? Well, sinasabi nila suporta, pero sa mga pahayag ay sinasabi nilang antayin daw yung study ng World Bank, antayin din daw yung study ng BBM. Kaya sinasabi natin na sila ba yung magiging dapat na magiging pagbatayan kung magtataas ba ng sweldo o hindi. Hindi ba dapat ang pagbatayan ay yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga teachers
ng ating mga education support personnel. Kaya tingin natin ay hindi na kailangan pag-aralan yan. Kailangan na yan. Now na yung pagtaas ng sweldo. Apo, mayroon na akong pahapyaw na tanong, ma'am. May mga nagbabanta pa po ba sa inyo ngayon? Wala na? Well, yung mga red tagging, mga vilification, normal na yan sa mga social media na natatanggap ko. So, syempre kami, ako naman, bagamat syempre, di naman normal naman din yung matakot. Pero, tuloy-tuloy naman yung ating trabaho. Hindi naman yung nakakasadka, para ituloy natin yung paglaban para sa makabuluhang sweldo, disente at nakabubuhay na sweldo para sa lahat. Alright, ma'am. Congresswoman Franz Castro. Ma'am, baka meron kayong gustong iparating sa ating mga kaguruan sa buong Pilipinas? Well, ang mainit naman talaga ngayon, yung Chacha, na related dyan sa mga related dyan doon against ang Chacha kasi hindi dapat na pagpukulan ng pansin sa ngayon. Dapat pagpukulan ng pansin ay yung sigaw ng ating mga mamayan para sa pagtaas ng sweldo. Kasama din ang Gabriela at ang kabataan ay aktibo po makikilahok doon sa deliberation. Maraming salamat, Ma'am Franz. At ganyan nga po ang nangyayari ngayon. Patuloy na dinideliberate pa rin ang charter change at napakainam na may kasama at kakampi tayo sa Kongreso na makabayan la, kabilang na nga yung acting choice party list, si Ma'am Franz Castro. At bilang pagpapatuloy, pakinggan naman natin yung ating mga iba pang kasama kung bakit nga ba kailangan tutulan labanan at hindi talaga hayaan itong pagsusulong ng charter change. At ano nga ba ang dapat unahin? Mula po sa Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy, kasama po natin ang kanilang alliance officer, si Sir Gabriel Gat. Ayun, magandang umaga sa lahat. Nandito ako upang iparating yung mensahe at layunin ng content sa teach. Bilang mga akademiko, para sa demokrasya at karapatan, nakikiisa ang Congress of Teachers, Educators for National Democracy o CONTEM sa pagtutol sa charter change at sa pagpapanawagan sa pagtataas ng budget sa edukasyon at pagresolba sa lumalalang krisis sa edukasyon. Ang Chacha na ito ay isa lamang paraan upang buksan ng tuluyan ang ating ekonomiya sa pagmamayari ng mga dayuhan. Ang krisis sa edukasyon na iniulat ng EDCOM2 mismo ang dapat bigyang pansin ng ating pamahalaan. Lalo na sa panahon ngayon, sa panahon ng disinformasyon at misinformasyon at pagbabaluktot sa kasaysayan. Isa pa, patuloy tayong nananawagan upang itaguyod ang edukasyong tunay na magsisilbi sa mga Pilipino. Nakikisay rin ang content sa pag-alala sa EDSA People Power Uprising bilang tanda ng pagtutol sa charter change at pagkilala sa tagumpay ng mga Pilipino laban sa diktadura. Muling ginigit namin ang aming panawagan, Chacha iatras, Sweldo itaas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Gabriel, mula sa content. At kasama rin po natin actually ang buong komunidad ng UP sa pangunguna po ng kanilang faculty region kung saan nagbuo rin sila ng Coalition Against Charter Change na tinatawag na UPAC o UP Against Charter Change. At upang ilahad nga ang kanilang paninindigan laban dito sa charter change, kasama na natin ang kanilang faculty teacher, si Sir Carl Ramota. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako si Faculty Regent Carl Mark Ramota ng Universidad ng Pilipinas. Nagkakaisa kaming mga sectoral regents ng Universidad ng Pilipinas sa panawagan ng sektor ng edukasyon at ng mamamayang Pilipino laban sa panukalang charter change. Kamakailan lamang, inilunsad ng komunidad ng Universidad ng Pilipinas yung University of the Philippines Against Charter Change o UPAC. Ito ay matagal ng alyansa ng komunidad ng UP laban sa mga nagdaan pang mga panukala sa charter change magmula ng panahon noong dekada 90 hanggang sa panahon ni Arroyo at maging ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. Dahil iisa yung nakikita nating motibo sa pagtutulak ng charter change, yung makasariling interes ng ilang mga tao sa estado poder. At gayon din nangangamba tayo, lalo ngayon na bigyan diin o
tinututukan yung sektor ng edukasyon bilang isa sa mga sektor na sinasabing palalabnawin yung mga protectionist measures ng konstitusyon. Nangangamba tayo na sa pagpasok ng dayuhang pagmamayari o kontrol sa sektor ng edukasyon, lalo nitong palalain yung krisis sa edukasyon. Nakikita natin na hindi solusyon ang charter change sa mga problema ng sektor ng edukasyon, mapa-basic education man to hanggang higher education. Ang kinakailangan ay pakinggan ng gobyerno ang mismong mga guro at kawani sa sektor ng edukasyon kung ano yung kinakailangang mga reforma at pagbabago sa pulisiya at programa ng sektor ng edukasyon. Hindi tsa-tsa ang solusyon sa education crisis. Ang solusyon sa education crisis ay makinig ang pamahalaan sa mismong mga stakeholders nito, ang mga kaguruan at mga kawani sa sektor ng edukasyon. Kaya naman, sasama ang Universidad ng Pilipinas, ang komunidad ng mga guro, mga kawani, mga reps at mga mag-aaral, maging mga alumni ng Universidad ng Pilipinas ngayong darating na Pebrero 25 sa pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA People Power upang manindigan kasama ng mamamayan laban sa makasarili at makadayuhang charter change. Maraming salamat, Sir Carl. At kasama rin po natin ang mga tagapagtanggol ng ating kasaysayan. Mula po sa Tanggol Kasaysayan NCR, kasama natin si Teacher Sonia Tudalaka. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Teacher Sonia po ng Tanggol Kasaysayan Public Schools. Nakikiisa ang mga guro ng Araling Panlipunan, kaguruan ng Tanggol Kasaysayan Public Schools sa pag-atras ng tsa-tsa. Kasi ano ba yung kalagayan ng edukasyon natin ngayon, hindi po ba? Komersyalisado, kolonyal at repressive. At itong tsa-tsa na ito ay magsilbing banta sa ating demokrasya. Kailangang bantayan ang 1987 Constitution at kasama sa pinag-aaralan ng mga bata ito yung checks and balances, yung epektibong pag-implement nito sa ating pamahalaan. At kung hindi ito pinapatupad ng maayos, ay paano namin ito ituturo sa ating paaralan? Bubuyang-yangin din ng tsa-tsa na ito ang dati ng vulnerable curriculum sa ating paaralan, particularly sa basic ed. Aware naman tayo ngayon na may lumalalang krisis ngayon o tinatawag na learning crisis. Actually, sa Araling Panlipunan, tinanggal sa foundation years ng pag-aaral ang kasaysayan ng Pilipinas. Buhat sa elementarya, wala nang kasunod ito na pag-aaral sa sariling bansa. Alam natin na ang pag-aaral sa kasaysayan ay mahigpit na prerequisite sa pagkilala ng bayan sa mas mataas na level ng pagpapahalaga ng kabataan sa bayan. Kaya nga, sabi nga ng historian na si Renato Constantino, di ba dapat ang edukasyon natin ay dapat na lumilikha ng Pilipino may sapat na malasakit? Kung paano tayo lilikha ng kabataang mapagmalasakit sa bayan kung ang sarili nilang bayan ay hindi nila kilala? So ano yung dapat natin gawin? Ibalik ang mapagkilala at mapagyabong na pagdakila sa ating kultura at kasaysayan. Ibalik ang Philippine history sa high school. Itaguyod ang makamasa, siyentipiko at makabayang edukasyon. Para sa ating pamahalaan, mensahe ko lamang, know your priorities. Prioritize the curriculum, prioritize the young minds. Education is not for sale. Yun lamang po. Maraming salamat, Teacher Sonia. At bilang pagpapatuloy, kasama rin natin ang mga kaguruan natin mula sa Quezon City. Kasama natin ngayon ang kanilang Pangulo ng Quezon City Public School Teachers Association, si Ma'am Erlinda. Ayan. So, kami po sa Quezon City Public School Teachers Association, kasama na po ng iba pang pampubliko, mga kaguruan dito sa ating bansa. Ginigit naming mga guro na sa halip nga po ang gobyerno ay itulak ang tsa-tsa, ay dapat unahin ang mas matinding alalahanin pagdating sa edukasyon, tulad ng pagtugon sa lumalalang krisis sa ating edukasyon at paglalaan ng mas malaking bahagi ng budget. Okay, ang pera at ang oras na ipupuhunan sa tsa-tsa, dapat i-divert na lang po ito sa ating edukasyon. Kalagayan ng mga guro, ngayong panahon at nagdaang panahon, palala ng palala. Kaming mga guro, overworked, underpaid, undersupported, under-attack. Overworked kasi sobra-sobra po ang pagtatrabaho namin. Imbis na yung budget sa tsa-tsa, idagdag na lang
ikaw ng Corpus Coordinator, DSWD, tagapurga ng mga bata, clinic teacher, brigada, sa dami po niyan, guidance teacher, LIS, ICT, librarian, sa dami po niyan, ang laking tipid ng gobyerno sa atin. Dapat nag-hire sila na mga admin na personnel para po gumampa ng mga bagay na to. Pero kami po mga guro, ang kawawa, lahat po ng trabaho binibigay sa amin. Ganun pa man, wala po kaming natatanggap na overtime pay dito. May utang pa nga po ang gobyerno sa atin na 77 days nung nakarang pandemya na sa halip na magpahinga teachers, nag-overtime po sa kagagawa po ng mga module na minamadali po kami. Under-supported, kulang na kulang po ang kagamitan ng mga teachers pagdating sa pagtuturo. Kami mismo ang nangungutang sa mga home credit para magkaroon ng laptop, ng printer, pambili ng bond paper, ng ink, at iba pa po namin ginagamit sa pagtuturo. Kaya imbes na sa Chacha idalhin ang budget, idagdag na lang po ito sa budget sa edukasyon. Under attack, red tagging, kami po nire-red pa sa panahon na ito dahil sa dinadivert ng gobyerno ang issue sa kakulangan nila sa edukasyon. Yan po ang pinanlalaban nila, under attack po, red tagging ng mga teachers. Kaya po sa hanay ng mga kaguruan, hindi po kami papayag at we strongly believe na hindi Chacha ang solusyon. Dapat po talagang ang budget sa Chacha ay divert na lang po sa mas malaking budget sa edukasyon para po ang mga kaguruan po natin ay makamit natin ang ating aming karapatan, benepisyo na kabubuhay at disenteng sweldo. Maraming salamat po, Erlinda, bilang pagpatuloy upang idiin pa kung bakit tumututol ang sangkaguruan dito sa Charter Change. Kasama rin natin ang Pangulo ng NCR Union, si Teacher Ruby Bernardo. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga kasama sa panel. Ganun din sa ating mga kaibigan sa media na nandito po ngayon. Sa ngalan po ng 82,000 teachers dito po sa Kalakhang, Maynila, katuwang yung mga apilyadong organisasyon, federasyon, ng mga public school teachers, ay talagang madiin yung aming panawagan na i-atras na itong charter change. No? Ngayong araw pong ito, ang ginagawa ng ating mga public school teachers, nagka-catch up Fridays, no? Sabi yan ng ating ahensya. Pero ang kailangan yata mag-catch up dito ay yung ating gobyerno ngayon, no? Kasi basic problem solving, yan ang sinasabi ng ating mga teachers, no? Basic problem solving lang po yung tanong ng ating mga edukador na nandito ngayon at ng ating mga teachers, public o private man yan. Yung restriction ba sa ating konstitusyon ang sagot doon sa mga basic na problema ng ating sektor ng edukasyon? Ang sagot po malamang ay hindi. Narinig niyo na po doon sa aking mga kasamang teachers dito na napakatindi ng krisis sa edukasyon. Yung mga teachers, overwork, underpaid, hindi na sinusuportahan sa halip na suportahan. Yung mga nag-uunyon na katulad namin, nire-red tag. Yan po ang dapat tugunan ng ating gobyerno sa ngayon. Pero sa halip, napakabilis po ng paglalaan ng pondo, billions of funds ang nilalaan mismo ng gobyernong ito para dito sa Chacha. Kami pong mga teachers ang lagi namin kausap sa mga eskwela, hindi lang po yung aming mga students, no? Kahit po yung mga magulang nagsusumbong sa mga komunidad na niloloko yung taong bayan para dito sa Philippine People's Initiative, no? Nagpapangako ng kung ano-ano, no? At yan po yung sumbong sa amin during our parents consultation. At nangangamba po kami bilang mga pangalawang magulang ng aming mga estudyante na ito ba yung gobyerno na deserve natin sa kasalukuyan, na dapat sana ay nagbibigay ng sapat na pondo para sa edukasyon, itaas ang sahod ng mga teachers na wala naman dun sa mga provisions dito, no? Yan po yung inuuna, no? Ito dapat yung bigyang prioridad. Nakalagay naman yan sa konstitusyon, no? Yung edukasyon bilang basic na karapatan ng mamamayan at hindi charter change na makadayuhan. Malinaw po dun sa mga binanggit kanina. Andyan yung learning crisis, napag-iwanan yung sahod ng teachers, public o private man yan, at pinapakailaman pa yung mismong curriculum, yung ituturo namin sa aming mga estudyante, inaalis yung pagtuturo ng kasaysayan at marami pang iba. Hindi po kami papayag na mismo
yung ating mga public schools, yung ating mga state universities and colleges, o kahit pa yung ating mga private school ay pasukin ng mga pribadong mga institusyon, ng mga dayuhan, dahil hindi naman commodity ang edukasyon. Hindi po kami palengke, hindi po kami, yung aming mga estudyante ay hindi naman dapat ibenta, no, sa mga dayuhang ito. No? Matagal na po kaming nangangamba doon sa sistema ng edukasyon na meron tayo at panahon na para ito yung tignan sa kasalukuyan. Kaya po kasama po yung mga union, no, sa ilalim ng ACT-NCR Union. Ang gagawin po namin sa mga susunod na araw, kalahok ng mga iba't ibang mga sektor, sa darating po na February 25, kalahok po kami para sa nagkakaisang panawagan ay atras itong Chacha. Pupunta po kami, hindi lang dun sa iba't ibang mga eskwelahan. Lalabas po kami ng aming mga four walls para pumunta sa mga komunidad at mag-conduct ng mga serye ng forum. Ipapaunawa natin sa mamamayang Pilipino ang leksyon na dapat matutunan ng gobyernong ito. Ang edukasyon ay basikong karapatan ng mamamayan. Hindi tayo dapat ibenta. We are not for sale. Maraming salamat, Teacher Ruby. At upang buuin ang ating panawagan at ihapag sa atin yung ating unity statement, kasama natin ang Pangulo ng Association of Faculty and Educators of De La Salle University. Kasama po natin si Sir David Michael Sanjuan. Magandang umaga po sa ating lahat. Malinaw na nagkakaisa ang mga public school at private school teachers at mga manggagawa sa sektor ng edukasyon sa pagtutol sa charter change o pagbabago sa konstitusyon na gustong buksan ang ating mga paaralan sa 100% pagmamay-ari ng mga dayuhan. Tinututulan natin ito dahil walang alam ang mga dayuhan sa ating education system. Hindi nila malulutas ang hindi magandang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Tayo ang mas nakakaalam ng ano ang dapat natin gawin sa edukasyon para magamit natin ito sa sarili nating kaunlaran. Ang mga dayuhan walang alam. Gagawin lang nilang negosyo ang ating mga paaralan kapag sila ang binigyan ng pagkakataon na magmay-ari 100% sa ating mga paaralan. Sa halip na charter change, sa tingin natin ang dapat unahin ng gobyerno ang pagsasaayos ng kalidad na edukasyon sa Pilipinas, mas mataas na budget para sa school feeding programs kasi ang ating mga estudyante ay malnourished kaya hindi nakapag-concentrate sa klase, hindi na ma-maximize ang development. Dapat may sapat na textbook, sapat na classroom, school libraries at hindi lang school libraries, dapat may barangay reading center sa bawat barangay para ang magulang makakatuwang sa pagtuturo sa ating mga estudyante labas pa sa paaralan. At syempre dapat isaas ang sweldo ng mga teachers at sa mga higher education institutions, sa colleges and universities, dapat may budget din para sa research o pananaliksik para makasabay tayo sa ginagawa rin ng ibang bansa. Kaya malinaw tinututulan natin ang charter change na magbubukas sa 100% foreign ownership sa mga paaralan dahil hindi nito malulutas at sa halip ay palalalain pa nito ang krisis ng edukasyon sa Pilipinas. Bayaan ninyong basahin ko ng mabilis ang unity statement ng Teachers, Education Workers, and Academics Against Charter Change o TEACH. We, the members of Teachers, Education Workers, and Academics Against Charter Change or TEACH, aim to raise awareness about the dangers of the ongoing Charter Change or Chacha initiative. We, school teachers, professors, and education personnel coming from different schools and universities stand in unity to protect the 1987 Constitution. We raise the alarm against the possibility of economic provisions being liberalized in favor of foreign capital. The current restrictions to foreign ownership of politically sensitive institutions, including schools and universities, should be preserved to maintain Filipino control over such institutions and prevent undue foreign influence, especially during this time when our sovereignty is under attack. We caution fellow Filipinos against attempts to further entrench the elites and political dynasties in their different government positions through changes in the political and electoral provisions of the Charter. These self-serving acts not only benefit a few individuals, but also undermine the democratic aspirations of the majority.
We stay committed to the spirit of the anti-dictatorship struggle which left legacies such as the 1987 Constitution. At a time when historical distortion is rampant, educators must be at the forefront of preserving the memory of many Filipinos who sacrificed their lives to fight Ferdinand E. Marcos's authoritarian rule. Protecting the 1987 Constitution is an important part of this act of remembering. We assert that the government, instead of pushing for CHA-CHA, should prioritize more pressing concerns such as addressing the worsening education crisis and allotting a bigger part of the state's budget to education. The money and time invested in CHA-CHA should be redirected to increasing the salaries of teachers and other workers, building more classrooms, and augmenting social services that benefit the masses. Kaya inaanyahan ko ang ating mga kasama na lagdaan ang ating unity statement. Sweldo itaas! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! Education budget! Dagdagan, huwag bawasan! Huwag bawasan! Education budget! Education budget! Dagdagan, huwag bawasan! Okay, ito na po yung totoong photo. Not for sale! We are not for sale! We are not for sale! Education not for sale! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! Education budget! Dagdagan, huwag bawasan! Huwag bawasan! Education budget! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! CHA-CHA iatras! Sweldo itaas! Education not for sale! We are not for sale! Education not for sale! We are not for sale! We are not for sale!